Panibagong pangalan na naman ang lumulutang bilang posibleng bumaliktad kay Inday Sara. Uminit na naman ang tensyon matapos igiit ni Claire Castro na sapat na ang ebidensyang iniharap sa impeachment trial para ituro kay Vice President Sara Duterte at Colonel Lachica ang pagkontrol sa pondo para sa confidential funds. Pero hindi lamang iyan ang nagpapainit sa kampo ni Inday Sara. Mas malaking usapin ngayon ang sinasabing panibagong pagtataksil mula sa loob mismo ng kanilang hanay. Dalawa umano ang bagong pangalan na sinasabing maaaring bumaliktad. Kapag isinama sa nauna ng tinutukoy na si Bongo, magiging tatlo na ang mga personalidad na iniugnay sa posibilidad na lumayo o kumontra sa kampo ni Inday Sara. Ito ang dahilan kung bakit lalong umiigting ang tensyon sa kanilang grupo. Matagal nang ginagamit sa politika ang salitang pagtataksil. Kapag may dating kakampi na biglang nagbago ng posisyon, lalo na sa isang sensitibong usapin, agad itong nagiging malaking problema para sa isang political camp. At ngayon, tila ganoon ang sitwasyong kinakaharap ng kampo ni Inday Sara. May mga personalidad na dating nakikitang malapit sa kanilang hanay, ngunit habang umuusad ang mga pagdinig at lumalabas ang iba't ibang testimonya at dokumento, nagbabago rin ang kanilang posisyon. Kaya naman lumalakas ang usapan tungkol sa panibagong mga kakamping maaaring bumaligtad. Hindi na ito simpleng usapin ng pagkakaiba ng opinyon. Kapag ang isang dating kakampi ay nagsimulang magsalita laban sa dating grupo, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa takbo ng isang impeachment case. At dito nagiging mahalaga ang mga pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mga naunang pagdinig, lumutang ang iba't ibang testimonya tungkol sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President. May mga testimonya ring tumalakay sa mga proseso ng pag-release, paghawak at paggamit ng pondo. Kabilang sa mga naging sentro ng atensyon ang mga opisyal at tauhang may kaugnayan sa financial transactions. Dito rin pumapasok ang mga naging pahayag ng mga testigong lumitaw sa pagdinig, kabilang si Gina Acosta, na naging bahagi ng usapin tungkol sa confidential funds. Habang nagpapatuloy ang proseso, bawat bagong testimonya ay nagdaragdag ng pressure sa kampo ni Inday Sara. At hindi lamang confidential funds ang maaaring maging sentro ng mga susunod na yugto. May iba pang aligasyon na maaaring muling lumutang at masusing talakayin habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Kaya kung may mga dating kaalyado na ngayon ay nagiging kritikal o lumalayo sa dating posisyon, natural lamang na magkaroon ito ng malaking epekto sa political situation. Ang dating solidong grupo ay maaaring unti-unting magkaroon ng mga bita. At kapag nagsimula ng magkahiwa-hiwalay ang isang grupo, hindi lamang isang personalidad ang naapektuhan. Pati ang buong political strategy nila ay maaaring maapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit malaking usapin ngayon ang sinasabing dalawang bagong personalidad na maaaring bumaliktad kay Inday Sara. Kapag tuluyang nagbago ang kanilang posisyon at pumanig sila sa kabilang kampo, maaari itong magdagdag ng pressure sa panig ng Vice President. Mula sa dalawa, maaaring maging tatlo kapag isinama ang nauna ng personalidad na tinutukoy sa usaping ito. At habang papalapit ang mahahalagang yugto ng impeachment proceedings, mas magiging kritikal ang bawat kilos at bawat posisyon ng mga dating kaalyado. Hindi na lamang ito tungkol sa kung sino ang nagsasalita. Tungkol na rin ito sa kung sino ang nananatili, sino ang lumalayo, at sino ang maaaring tuluyang bumaligtad. Sa ngayon, malinaw na hindi pa tapos ang laban. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, patuloy ding nagbabago ang political landscape sa paligid ni Inday Sara. At kung talagang may mga bagong dating kakampi na ngayon ay lumalayo na, maaaring maging malaking dagok ito sa kanyang kampo. Lalo na kung ang mga personalidad na iyon ay may mahalagang papel sa mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings. Kaya naman lalong umiinit ang sitwasyon. Mula sa isang kontrobersya, nadadagdagan ang mga personalidad na nasasangkot sa usapin. Mula sa isang problema, nadaragdagan pa ang pressure. At mula sa isang grupo na dating mukhang magkakasama, ngayon ay may mga senyales ng pagkakawatak-watak. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang usapin. Habang patuloy na sinusuri ang confidential funds, maaari pang lumawak ang mga susunod na isyong haharapin ng kampo ni Inday Sara. At kapag dumating na ang mas mabibigat na aligasyon at usapin tungkol sa iba pang ari-arian at financial matters, mas lalo pang magiging mahalaga ang bawat testimonya at dokumentong ilalabas sa proseso. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. May panibagong tensyon sa paligid ng kampo ni Inday Sara. May mga pangalan na muling lumulutang. May mga dating kakampi na nasusubok ang katapatan. At may posibilidad na mas dumami pa ang mga personalidad na lalayo habang nagpapatuloy ang proseso. Kung tuluyang magkakatotoo ang sinasabing pagbaligtad ng dalawang bagong personalidad, magiging mas mahirap para sa kampo ni Inday Sara na panatilihing buo ang kanilang hanay. At sa politika, kapag nagsimula ng magkawatak-watak ang dating magkakasama, mabilis din nagbabago ang takbo ng laban. Dito pa lamang natin makikita kung sino ang mananatili hanggang dulo at kung sino ang tuluyang tatawid sa kabilang panig. Samantala, patuloy ang impeachment proceedings, patuloy ang paglabas ng mga bagong detalye, at patuloy ding umiinit ang laban sa paligid ni Inday Sara.
At kung ang dalawang bagong personalidad na tinutukoy ngayon ay tuluyang bumaliktad, maaaring maging isa ito sa pinakamalaking dagok sa kanyang kampo. Mananatiling nakatutok ang lahat sa mga susunod na galaw. Dahil sa ganitong klase ng laban, isang pagbabago lamang ng panig ay maaaring magbago sa buong direksyon ng kwento.